Katapos ay nagsimula siyang magprotesta kay Fea. Inutusan niya ang mangkukulam na bawiin si Pipi, ngunit mas lalo lang siyang tinukso ang isang ito at sinabing mas gugustuhin niyang huwag. Naputol ang kanilang pagtatalo nang magsimulang magsalita ang isa pang general. Galing ito sa gininto ang bagay sa tabi nila. Nagsimulang ipakita ng magic item na ito ang mala-portal na eksenang ito, at pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw ang isang batang babae na may pink na buhok. Pinangalanan siyang Luna. Tinanong nito ang lahat kung naririnig nila ang kanyang himig pagkatapos ay naisip na ang item na ito ay ang pinakabagong magic mirror na ginawa ni Luna. Hindi siya makapaniwala na ganito naka-advance ang teknolohiya nito. Sinimulan ni Luna ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng paghiling sa lahat na magkaisa na lamang at kalimutan ang kanilang mga argumento. Idinagdag pa niya na dapat silang lahat ay matuto sa mga nakaraang bagay na nangyari sa kanila. Nakatitig lang si Fea sa magic mirror at naisip na medyo iba ang itsura ni Luna ngayon. Ang imahe na lumalabas sa item ay dahan-daang nagiging malabo. Lumalabo na rin ang boses ni Luna, at pagkatapos ng ilang segundo, ipinaalam ng magic mirror sa lahat na wala itong sapat na magic power, at naputol ang koneksyon. Nag-blackout ang screen. Pagkatapos ay ipinakita ang tunay na pagkatao ni Luna. Nakapijama lang siya at abala sa pagkain ng chips. Masyadong malayo ito sa kanyang imahe. Kanina pa, ang isang ito ay nag-claim na ang isang salamin ay hindi gumagana muli. Makalipas ang ilang sandali, bumalik muli ang salamin, at ito ang nagsiwalat nito. Nagsimulang magpanik si Luna at napahiya nang hindi gumana ang kanyang automatic imaging function. Hiniling niya sa lahat na huwag tumingin. Lumapit si Rabay sa magic mirror at sinabi sa lahat na ang cute talaga ni Luna sa kanyang pajama. Ang eksenang ito ay sinundan ng isang maliit na pagsabog. Halatang nabigla si Rabay nang makita niya ang bakas ng bala na muntik nang tumama sa kanya. Ang pag-atake na ito ay mula kay Cage, at sinadya niyang hindi nakuha ang shot na iyon. Hindi nagustuhan ni Tobias ang pagkilos na ito at pinaalalahanan ang lahat na ang lugar na ito ay ang silid ng konseho pa rin. Nagsimulang gumanti ang Rabay at hamanin na sana si Cage. Cage sa isang away. Nagkagulo na ngayon ang lahat ng mga general ng demonyo. Natahimik ang hari ng demonyo at talagang naiinis na. Pagkatapos ay gumawa siya ng malakas na ingay sa pamamagitan ng pagbagsak ng mesa gamit ang kanyang kamay. Tumayo ang opisina at tila tapos na ang lahat ng ito. Ang kanyang aksyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at lahat sila ay tumigil sa pakikipag-away. Pagkatapos ay nagpatuloy si Athos sa pagpunta at ikinatuwiran na siya ay may sakit sa tiyan. Dumaan ang demonyong hari sa pintuan at pinayuhan ang lahat na pumunta na lang at tapusin ang talakayang ito sa isa't isa. At dahil wala na ang pinuno nila, tumayo na rin ang karamihan sa mga general at aalis na sana. Alam ni Cage na walang kabuluhan ang pagpupulong na ito. Napaungol si Rabay dahil hindi niya nakuha ang ilang mga benepisyo. Pagkatapos ay ginaisang niya ang isa sa mga general na natutulog sa loob ng kabaong na ito. Isang kamay ang lumabas, at naglabas ito ng nakakatakot na aura. Ang isang ito pagkatapos ay nagpakita ng kanyang sarili, at siya ay nagkaroon ng napakatingkad na ngiti sa kanyang mukha dahil siya ay nakakatulog ng mahimbing. Sumugod din siya patungo sa labasan, dahil puno na siya ng lakas. Ang demonyong general na ito ay pinangalanang Lobo. Siya ang hari ng mga taong lobo. Samantala, sa silid ng kama ng hari ng demonyo, umiiyak pa rin si Athos. Ito ay dahil ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nagdudulot ng kaguluhan at imposibleng magkaisa. Wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa kanya bilang hari ng demonyo. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang ulo sa malambot na lugar na ito.
Nagpatuloy si Bella sa pag-comfort sa kanya. Sinabi niya kay Athens na ang lahat ng nasasakupan ng labyrinth ay susunod pa rin sa kanyang mga utos. Ang pahayag na ito ay nagbigay kay Athens ng sapat na pagtitiwala. Muli, inaangkin niya na ang kanyang kasalukuyang mga nasasakupan ay hindi maaaring mamuno, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumabas at mag-recruit ng mga bago sa buong labyrinth. Pagkatapos ay ginawa ang isang anunsyo na kumalat sa buong labyrinth. Humingi ng tulong ang demonyong hari sa lahat. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang antas o lahi. Ang mahalaga lang ay handa silang tulungan siyang labanan ang isang bayani. Samantala, sa kanlurang dulo ng bayan ng mga patay, isang grupo ng mga manlalaro ang pumasok. Nanlamig lang ang kalbong mandirigma na ito sa kahoy na bangko habang hawak ang loudspeaker sa kaliwang kamay. Sa ngayon, ang bayang ito ay magulo dahil sa mga taong ito. Sinimulan nilang i-bully ang halos lahat ng mahihinang halimaw sa kulungan. Hindi man lang nila naisip na ang lugar na ito ay nahihirapan na para matugunan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi inaasahan ng kalbong mandirigma na dito sila makakahanap ng napakagandang magic equipment na tulad nitong speaker. Nilampasan nito ang nagsalita patungo sa kanyang kasama. Ang mandirigma ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa matandang zombie na nakahandusay sa lupa. Sa nakakatakot na tingin, hiniling niya sa isang ito na iabot ang mga mahahalagang bagay na natitira pa niya. Pero dahil mahirap lang talaga itong bayan, sinabi sa kanya ng matandang zombie na wala na talaga siyang iba. Talagang nadismaya ang warder nang marinig ito. Pagkatapos ay itinapon niya ang zombie sa lupa. Sinabi niya na ilang araw na siyang naghahanap sa loob ng bayang ito, at wala pa rin siyang makitang anumang magagamit niya. Ang ilan sa mga manlalaro na kasama niya ay nagsimulang magpalabas ng mga poster na nasa bulletin board. Naisip nila na ang paglipat na ito ay mula sa mabangis na Reaper Hela. Ito ang mga poster ng bounty na inilaan para sa mga manlalarong ito. Marami talaga silang reward money kapalit ng buhay nila. Matapos magdulot ng ilang kaguluhan, nagsimulang umalis ang mga manlalaro sa bahaging ito ng bayan. Sinabi pa nila na sila na ngayon ang namamahala sa bayang ito. Kinabukasan sa dessert place na ito, isang napakalaking halimaw na baboy ramo ang nagbabadya kay Yuni. Galit na galit ang tingin nito dito. Ang batang bayaning ito ay nagsimulang tumakbo at sumigaw sa pangalan ng kanyang tiyuhin na si Bones. Nagtaka siya kung saan ang non-combat area. At habang hinahabol ng halimaw na ito si Yuni, pamwesto naman ang pangunahing tauhan namin at naghihintay lang ng perfect timing. Naisip niya na kailangan na niyang pumunta ngayon at iligtas si Yuni. Tumalon si Wo patungo sa porcupine monster na may determinadong tingin. Ngunit isang gintong spike ang naghihintay sa likuran ng halimaw na ito. Kinuha ni Wo ang gintong ito. Napaiyak sa sakit ang dambuhalang halimaw na baboy ramo nang maramdaman niyang may nangyari sa mga spike nito. Lumalabas na hindi talaga pinaplano ni Wo na labanan ang halimaw na ito at tulungan si Yuni. Ang gusto lang niya ay makuha ang epic porcupine quill na ito. Nakita ito ni Yuni, at nagsimula na rin siyang tumakbo. Pareho silang hinahabol ngayon ng halimaw na ito. Tinanong ng bayaning bata ang mga buto ng kanyang tiyuhin kung talagang mainam na nakawin ang gintong quill. Sumagot si Wo na hinihiram lang nila ang quill na ito sa halimaw. Kinamusta pa siya kanina. Sinabi pa ng mak namin kay Yuni na ang porcupine na ito ay maraming quills, kaya talagang hindi ito mag-abala sa pagkawala ng isa. Ngunit malinaw na hindi ito ang nangyari, dahil hinahabol pa rin sila ng halimaw. Pagkatapos ay gumawa ng malakas na hampas ang porcupine gamit ang sandata nito. Ito ay higit pa sa sapat upang gumuho ang lupa.
Napagtanto ng dalawang ito na kung sila ay masasaktan ng pag-atake na ito, sila ay tapos na. Habang tumatakbo sila, napagtanto ni Wu na dehado sila ngayon. Ang halimaw na ito ay mas mabilis kaysa sa kanila. Pagkaraan ng ilang segundo, bumangga si Wu sa poste na ito. Hindi niya napansin ang isang ito, dahil abala siya sa pag-check kung okay pa ba si Yuni. Nahihilo ang skeleton soldier na ito sa impact. Naisip niya na dapat wala talaga ang bagay na ito. Ngunit habang tinitignan niya ang nakasulat doon, lumiwanag ang kanyang mundo. Ang isang ito ay nagpapahiwatig na sila ngayon ay nasa isang non-combat zone. Huminto si Wu sa pagtakbo, at medyo nanlamig pa siya. Tapos sinigawan niya si Yuni na tumatakbo papalayo na pumunta doon. Ang dalawang ito ay nakalagay ngayon sa tabi ng signage. Sinubukan din ng malaking porcupine monster na huminto sa paggalaw nang makita ang isang ito. Pinipigilan na ngayon ng halimaw ang sarili sa pag-atake.